Hello, si Miss Ito. Ang haba ng tulog ko. I can say, I had a good sleep today. Kaya I deserve a good food. Samahan niyo ako para sa aking ulam of the day. Meron pang natirang ulam at ito ay ang patatim. Ang sarap ng luto niya ni nanay. Nakarami ako niyan. At syempre, dapat lagyan ko yan ng partner. Ang aking favorite na tamban. Simplihan lang natin ang pagluto niyan. Prito. Piprituhin ko lang yan. Simple lang, parang buhay ko. Kahit magulo ang mundo, pipiliin ko pa rin maging mabuting tao. Pipiliin ko pa rin ang maging mabuting tao. Kahit hindi lahat ng kabutihan ang isusukli sa akin, hahayaan ko na lang ang Panginoon ang magbalik ng lahat ng ito. Higit pa sa kung anong nagawa mo sa mundong pinagkatiwala niya na alagaan mo. Sabi nga ni Reverend Father Joseph Fidel Rora, hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong panatilihin sa isip mo at puso mo. Piliin mo lang yung makakatulong sa'yo upang maabot ang mga pangarap mo at mas maging mabuti kang tao. Sabi din ni Father, huwag mong aksayahin ang panahon mo sa pagpapabagsak ng kapwa mo dahil bumabagsak man siya ay wala din naman itong mabuting maidudulot sa'yo. Sa halip, magsikap kang maabot ang mga pangarap mo para hindi ka rin mainggit sa kapwa mo. Simple lang ang buhay ko, hindi katulad ng iba. Pero masaya ako kung ano ang meron ako. Pero bakit may mga tao pa rin na nai-insecure sa sobrang ganda ko? Char. Simple lang talaga ang gusto ko sa buhay. Isang komportabling tahanan, pagkain sa hapagkainan, at mapapaligiran ng mga taong mahal natin sa buhay. Hindi porket wala sila ng mga bagay na mayroon ka, ay mas nakakaangat ka na at magmamalaki ka na. Tandaan na ang bawat tao ay iba-iba ang nakukuhang biyaya. Baka hindi mo lang alam na mas higit pa ang biyaya na nasa kanya. Kaya iwasan mo ang maging mapanghusga. Kapag prangka ka magsalita, sasabihin nila sa'yo ang sama ng ugali mo. Kapag mapagkumbaba ka naman, sasabihin nila sa'yo, plastic ka. Wala talagang tamang pag-uugali sa mga mata ng taong mapanghusga. Huwag kang magpapaapekto sa mga bagay na naririnig o sinasabi nila. Hindi ka nila kilala. Hinuhusgahan ka lang nila base sa nakikita nila. Pero hindi nila kilala ang totoong ikaw at ang mga pinagdadaanan mo sa bawat araw. Sino ba sila? Lagi mong tandaan na ang taong palapunan ng mali ng iba ay siyang taong maraming itinatago at mas bulok ang pagkatao kesa sa taong nilalait niya. Ano man ang mga salita na idikit nyo sa pangalan ko, ito lang ang masasabi ko. Hindi ko obligasyong ipaliwanag ang sarili ko sa mga taong di alam ang tunay kong pagkatao. Walang taong perpekto. Basta gawin mo lang kung ano ang kaya mo. Okay na yun. Pumuna ka kung walang mapupuna sa'yo. Walang taong perpekto. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kamalian at kapangitan. Kung sa tingin ng iba perpekto sila, aba, malamang hindi sila tao. Walang perpektong tao. May mga nagkakamali. May mga nakakasakit. Pero hindi dahil nasaktan ka niya, hindi ka niya mahal. Nagkamali lang siya at kung inako naman niya ang kasalanan at handang magbago para sa'yo, dapat kang matuwa dahil wala nang tatapang pa sa taong aamin ng kasalanan niya at magbabago dahil mahal ka niya. Basta, hindi ako mapapagod sa paggawa ng kabutihan dahil isa yan sa mga ugaling hinahangaan. Hindi ka man mapansin ngayon, siguradong may gantimpala ka sa tamang panahon. Nabasa ko lang, huwag kang mag-ipon ng sama ng loob. Mag-ipon ka ng kagandahang asal, ngiti, kabutihan at kasiyahan. Alam mo ba, sabi nila, mas hahaba ang buhay mo. Try to be extra nice to someone, kahit medyo nakakasakit na. Dedmahin mo na lang, baka may pinagdadaanan lang siya. At ikaw ang napagtripan, huwag ka na lang magpa-apekto. Smile ka na lang. Mananatili akong si Andrew para sa pamilya ko. Mananatili akong si Angel para sa mga totoong kaibigan ko. At ang ditse ng mga taong rumirespeto sa akin. Ang inyong host at sa lahat ng nai-inspire ko. Kasi, hello, si Miss Ita.